Lolo, paano mo naisip na ibigay ang kayamanan natin sa taong hindi mo namang kilala? Hindi mo yan pera! Ako lang ang may karapatang magpasya kung ano ang gagawin! Itinakwil niyo ba ang aking ama? Dahil ayaw niyang sumunod sa inyo? Nagawa mong sirain ang buhay ng anak mo para lang maibalik mo ang Imperial family na matagal nang naglaho. Lumayas ka! Hindi kita mapapakasalan dahil wala na akong maibibigay pa na magandang buhay sa'yo. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Malaking gulo na naman to dahil matigas ang ulo mo. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang aalis ng bahay? Bakit umalis ka? Hindi lang ako sigurado kung ano ka ba talaga sa kanya. Fiancé o kidnapper? Wala namang eroplano naghihintay sa inyo papuntang Egypt, diba? Hindi nyo kailangang umalis ngayon ng marami pang reporters sa labas. Pati siya sinulatan mo rin. Anong sinabi mo sa kanya? Oo, hindi ko pwedeng sabihin. Wag mo na itanong. Pinadalhan niya ako ng love letter. Nababaliw ka na ba talaga? Ang lakas ng loob mo! Nakidapit ang prinsesa! Sinasabi ko na sa inyo na gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Hindi ako papayag na ipamigay niyong mamanahin ko. Ano ba? Tigil mo yan. Ikaw ang prinsesa. Ang ganda mo pala. Hindi siyang prinsesa. Hoy pare! Nakasakay yung prinsesa sa kotse ito! Hindi nga siya yung prinsesa eh. Diba? Hoy, hoy! Prinsesa! Isang picture na ako rito! Tumigil na nga kayo. Ay! Prinsesa! Hoy! Itigil niyo yan! Ay! Kailangan mo sa amin. Hinaharap mo ko ni Chairman. Pigilan mo sila! Sige na! Ano ba? Sige na, sige na. Hindi kayo babayad rito! Sinabi na bawal din rito! Huy! Ano ba? Tama na yan! Natatakot ako. Mabuti pa siguro sa mga tayo sa kanila. Baka lalo naman kayo problema natin. Kayo rito! Bawal kayo rito! Alis dyan! Ano ba? Hindi mo marunong makinig! Bawal nga kayo rito eh! Malasin ka nga naman talaga. Umalis kayo sa akin! Kukuha ko na siya ng picture sa kanila. Ano ba? Isang picture lang! Grabe naman kayo! Ano ba? Ayan na! Ayan, nakaalis na sa Joy! Makasipin lang naman kayo! Hindi sa sulit ng sasa! Ano ba? Pinaw. Oo nga pala. Nakatulog pala ako. Hoy. Hoy, gising. Gising, Ethan. Mukhang pagod na pagod siya. Matagal namin nagbiyahe.
Dito ka lang. Hindi ka ba tulog? Tatakasan mo ako, no? Oh, kanina ka pa ba gising? Kinausap mo na ba ang lolo ko, Lizelle? Kagigising mo lang. Narinig mo ba akong nagsalita? Oo. Sa pilikmata. Walang iya ka talaga. Bakit nagkukunwari ka pala natutulog? Baka pa sinabihan mo na walang ya. Ikaw nga itong haplos ng haplos sa mukha ko. Hoy, wala akong ginawa sa'yo. Baka ikaw, hiniga mo tong upuan. Pagkagising ko, ganito na ang pwesto nito. Kaya ginalaw mo dahil tulog ako, no? Naghihili ka kasi. Huminto ka lang nung ihiniga ko yan. Kaya ipatingin mo na sa doktor yan. Sinungaling. Hindi ako naghihilik, no? Pati ang tiyan maingay. Buong araw tayong hindi kumain. Ikaw, hindi ka ba gutom? Hindi, at wala akong ganang kumain. Okay? 2 araw mo na akong ginugutom, ha? Paano ako maniniwala sa sinasabi mo sa akin? Na hindi mo ako pababayaan kahit na nakaalis na ako ng bansa. Gutom ka ba? Kaluluto lang po nito. Kumain kayo habang mainit pa. Okay, salamat. At ito naman para sa magandang miss. Nakita mo yon? Kumindat siya. Kinindatan ako. Baka napuwing lang siya. Maalikabo kasi dito. Ay, aminin mo na. Nagandahan sa akin ang binatang yon. Sa kamukhang hindi niya ako nakilala. Nagandahan? Imposible. Hindi nakilala? Yun pwede dahil wala pumapansin sa'yo dito. Mukhang masarap ah. Ako na, lalagyan kita. Ayoko kasi madumihan ang damit mo. Naghimala ba? Ha? Wow, mukhang masarap. Thank you. Teka, bakit walang isda to? Bakit naman puro gulay ang inilagay mo dito? Paingin naman ako niyan. Konti lang ang inilagay na sahog. Gusto mo pa ng gulay? Ang galing mo talaga manggulang, ha? Kaya mo nang mabuhay na mag-isa sa Egypt. Ay, Tungkol doon sa pagpunta ko sa Egypt, kailangan ko ba umalis? napag-usapan na natin ang bagay na yan, di ba? Oo, pero hindi ko pa alam noon kung gaano ka-impluwensya ang lolo mo. Kahit na nandun ako, mahanap niya ako. Eh di tatakasan mo sa ulit. Pero hanggang kailan? Hindi ko alam. Siguro hanggang kaya natin. Kumain na tayo. Biglang lumitaw si Mr. Ethan Park ng Dehan Group kanina sa Shorim University. At katulad ng dati, siya na naman... Ano ba nangyari kanina? Eh, di panoorin natin. Sa campus. Hindi nila hinarap ang mga reporters at nagkatawag pa si Mr. Ethan Park ng bodyguards niya. Hindi ba? Para mapigilan ng mga reporters na magtanong sa kanila. Pero ang nakapagtaka Okay lang ba ay kung biglang manood ako ng TV para sa magiging bagong trabaho ko? Huli silang Bakit? nakita May bago ka ng ng trabaho? gasolina sa Nakakuha isang po ako ng malapit na bagong gas trabaho sa station. palasyo. Si Miss Kapag Lizelle walang Lee, Imperial sabi family, niya hindi ng ako tunay na matatanggap. prinsesa. Kaya sa botohan, mag-yes mo tayo. Yes for Imperial family po tayo. Sige, walang problema. Mr. Ethan Park. Baka hindi totoo yun. Bakit sila kukuha ng mga empleyado para sa palasyo? Ang Dehan Group ay Tignan nagbigay mo din to, ng sarap statement daw. noon na ibibigay niya ang lahat ng kanilang kayamanan kapag naibalik ang Imperial Family sa kanilang nararapat na pwesto sa lipunan. Importanteng balita, marami nang lumabas na kwento tungkol kay Princess Lizelle Lee, ang great-granddaughter ni Emperor Sunjong. Pero kakaiba naman ang istorya ng kaisa-isang anak ni Prince Yong na si Lihan. Ayon sa isang miyembro ng Dehan Group, hanggang sa mamatay siya 20 years ago, si Prince Lihan ay walang trabaho at hindi naging maganda ang takbo ng kanyang buhay. Nasangkot din siya sa pagnanakaw at panluloko sa kanyang kapwa. Ilang beses rin daw siyang nakulong. Sirain na lang natin ang reputasyon ng ama niya. Hindi mo pakakalabanin ang gusto ng lolo mo. Naging construction worker daw ang papa niya noon.
Maaaring siya ang crown prince pero masahol pa siya sa kriminal. Nalaman ko rin na babayero siya. Sinong nanay? Sino sa mga babae niya? Baka bayarang babae pang nanay ng prinsesa. Nako, sisirain lang nilang karangalan ng bansa. Kapag lumabas na sa media ang istorya ito ng tatay niya, siguradong game over na. Grabe, totoo ba yun? Kung gano'n ang mangyayari. tatay niya eh. Ganun pala siya. Hindi natin alam yun Una pa lang duda na talaga ako. Yung palang dahilan kaya bigla silang nawala. Magnanakot, manlolokong tatay ng prinsesa? Eh bakit pa natin sila ibabalik sa pwesto kung di naman pala sila makakabuti sa atin? Kailangan ako nakarinig ng isang prinsipe na mas masahol pa sa isang kriminal. Ay, nako. Eh, ang balita ko nga, ilang beses na nakulong. Hindi yan totoo! Maupo ka na. Mabait siya. Mabuti siyang tao. Ano ba pinagsasabi nito? Ito ba yun? Problema niya. Hindi niyo naman siya kilala. Kaya huwag kayong magsalita sa kanya na masama. Halika na. Dali. Sino ba yun? Akala mo yan, sino ko mas tayo na alam ko mag-anak niya yun.